Showbiz fanatics, Catherine Bernardo abay pinakain ng alikabok ang ilang mga artista sa kanyang pagrampa. At eto na nga no, sino nga ba itong lalaking tinutukoy ng isang online news na nagpaka-fanboy at talaga namang sobra po yung kanyang paghanga at nag-confess para po kay Miss Catherine Bernardo. So eto na nga po yung pinaka-hottest news this morning. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga po dahil isa sa mga talaga namang trending at pinag-uusapan ang patungkol sa pagrampa ni Miss Catherine Bernardo sa isang prestigious event ng Bench kung saan pinakain daw di umano ng alikabok ang mga artistang rumampa dito. Pinakain ng alikabok ni Catherine Bernardo ang ibang mga celebrities na nakaraang fashion show ng isang local brand. Milya-milya lang naman ang agwat ng views sa social media kumpara sa ibang showbiz personality na rumampa. Gaya na lamang sa TikTok kung saan higit nasa 1 million views na ang paandar ni Catherine sa runway ilang araw pa lang mula nang maganap ang nasabing ram show. Inilabas rin ni Auntie Selena Mo ang resibo na nagpapakita ng 1 million at ikinabit rin ang iba pang mga datos ng views ng mga celebrity na hindi man lamang kumakalahati ang views kay Catherine. So nangangahulugan lang talaga na ganun po ka talaga kasikat at talagang ganun po ka yung engagement no, na naibibigay po nitong si Miss Catherine Bernardo sa mga madlang people. Say ng mga posts sa Twitter, Catherine reaching 1 million views featuring Bini Salamin. I checked their official TikTok account at confirm 2.3 million views na siya lang ang naka-reach at least 1 million views. Her power, she's the brand indeed. Ayun. So yun po yung mga halaman ng mga hashtags and Twitter and captions ng ilan sa mga fan nitong si Miss Catherine Bernardo. Mani rin ng mga views ng ibang sumasawsaw sa video ni Catherine, lalo na yung mga nakakakuha ng footages ng actress sa event. Maging si Francine Diaz ay sinawsaw rin kay Catherine, bagamat nag-a-appear lang naman ang dalawa nang magkasalubong sa runway. Humamig rin ng maraming views ang naturang eksena. Bukod dito, pati ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D ay sinikay rin kay Catherine kahit nagkatinginan at nangitian lang ang dalawa. So ganun ka mga parang sa bawat galaw at sa bawat pinapakita ni Miss Catherine sa bawat taong nakakasama niya, hindi pwedeng hindi mapag-usapan at hindi pwedeng hindi mag-trending. Ganun po talaga ka taas yung effect at katindi ang effect na naibibigay nitong si Miss Catherine Bernardo sa lahat ng mga fans po niya, no? Biruin po ninyo, kaya maraming mga artista ngayon ang talagang nangangarap na makasama ang isang Catherine Bernardo after all ng mga nangyari kay Catherine ngayon. At nakikita natin that Catherine Bernardo's really enjoying her single, pagiging single niya ngayon. Dahil talagang nag-slay talaga siya At sobra po talaga yung kanyang pag-level up, no? At kapag po may mga brand na talagang pinapa-endorse sa kanya, hindi pwedeng hindi mag-trend. At tignan nyo naman, lahat po ng mga proyekto ngayon ni Catherine, lahat ng mga brand na kanyang ini-endorso, ay makikita po ninyo sa mga naglalakihang billboard dito po sa nasabing mga malalaking daan like sa EDSA. At talagang masasabi mo talaga na grabe po talaga ang kasikatan ng isang Catherine Bernardo. But anyways, eto na nga dahil isa sa mga talaga namang nakasama po niya sa event na ito na nagpaka-fanboy at masasabi mo na naging privilege para sa kanya na makasama ang isang Catherine Bernardo during fashion show. At eto nga yun dahil si Mr. David Licauco ang pambansang ginoo ng GMA7. Sabi dyan, David Licauco was one happy fanboy
after getting his chance to work with Catherine Bernardo and snapped some photos with her on the sidelines of a fashion show for a clothing brand for which they were both endorser. Licauco said he's a huge fan of Bernardo and was delighted to have worked with Kapamilya star last Sunday, March 10. On the sidelines of the Sparkle Goes to Canada press conference, Licauco didn't hide his admiration for the actress when asked about their photo together. Sabi niya, I'm a big fan of Catherine Bernardo. Noong bata pa ako, sabi niya, noong bata-bata pa ako, pinapanood ko yung mga pelikula nila ni Daniel Padilla. And I'm so happy to see her as a fan. I'm a big fan of Catherine Bernardo when I was still young and I used to watch her movies with Daniel Padilla. And I'm so happy to see her as a fan. Sabi po ni Mr. David Licauco. So the Kapuso star also said his game if he and Bernardo would be given the opportunity to join forces in a project in the future. So tinatanong po kasi siya, na-interview siya, kung mabibigyan daw po siya ng pagkakataon na makasama itong si Catherine sa kanya pong dream role with Catherine Bernardo. Ito po ang sagot niya. Oo naman, syempre. Anything na related sa work, I'll do it. Of course, anything related to work, I'll do it, he said. This is not the first time Licauco has been vocal about being a fan of Bernardo. In July 2023, Lie Detector interviewed the actor, said he hoped his on-screen partnership with Barbie Forteza would last as long as Katniel and that his favorite film of theirs was Crazy Beautiful You, a movie that starred Bernardo and Padilla. Sina Katniel, idol ko pala sila, by the way. Nakakakilig kasi sila eh, he said. Ayun. So talagang, kumbaga, binigyan din po ni Mr. David Licauco na talagang fan na fan po siya ng Katniel, diba? Ni Catherine Bernardo and Daniel Padilla. At isa rin sa mga pinapangarap niya na makasama ang isang Catherine Bernardo sa isang napakagandang movie, diba? Which is very possible naman na mangyari kasi syempre may collaboration naman po ang ABS-CBN, no? At ang GMA7 sa mga projects kasi ang ABS-CBN po is considered as content creators, no? Ayaw na po nilang magkaroon pa ng sarili nilang network kasi parang they are really enjoying na maging content creators, tapos mamimili sila ng network kung saan nila ipapalabas yung kanilang mga obra, yung kanilang mga projects, kung sa TV5 ba or sa GMA7. Kaya 'di ba makapapansin po ninyo, may mga artista na rin po na nakikita natin sa GMA7 na kasama ng ilang mga actors and actresses na ipapalabas, no? Kasi kumbaga collaboration yun eh. Umayag lang ang GMA7 na maipalabas sila doon kung mapapasama, kumbaga parang yung kanilang actors and actresses or any talents ay magkakasama sa isang project. And yun po yung isa sa mga tinitignan na pwedeng possible na mangyari. Pero ang tanong, paano na si Barbie Forteza? Baka naman magalit din yung mga fan ni Barbie at David, no, kung magkakaroon sila ng project. Pero kung they are really genuinely supported David Licauco, kahit sino pa ang makasama ni David, I know na masusuportahan po nila yan. So abangan na lang natin ang magiging desisyon ng GMA pero at kung ABS-CBN. nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!